Good day, sir. I'm Marcusian Lawrence C. Basco from PS83A. This is the second course output of subnetting of a network. Then, create a video recording that will demonstrate how to derive the PLSM subnetting table, which is and the addressing scheme of the given network diagram. For this video, it is advisable to use OBS Studio. So, as you can see, ito yung PLSM subnetting table natin. Then, dito yung network address natin. Nandito yung network address natin na 192.168.0.0. Then, as you can see, may tatlong router. And, this is PC. Lahat ng PC may mga bawat host. Then, so, let's start. So, dito, number of hosts, pinaka-umpisa natin dito is kunin natin yung pinakamalaking host. 900, 765, tapos 350. 900, 765, then 350, then tapos 150, tapos 150, 150, 150, tapos 125, tapos 50. 150, 125, tapos 50. Then, sa tatlong router is 2, 2, 2. 2, 2, 2. Yan. Then, after natin makuha ng mga yan, network to host, dito tayo sa CDAR. Kunin natin yung CDAR ng bawat dito. So, 900, tingnan natin sa 900. So, wala. Ito, /22. 1022. Yung number of hosts. So, /22. Tapos, cheta niya, 0.0.04. Cheta niya, CDAR niya is /22. Tapos, 0.0.4 Then, dito, sa susunod is 765. So, 700. So, wala. /22 ulit. Then, cheta niya is 0.0.4.0. Then, 350. 350, wala. So, /23. /23, andito, 510. So, /23 yung CDAR niya, /23. Then, yung kanya, 0.0./23 2.0. Then, /150. So, 150, 254 yung pinakamalapit. So, /24. Then, cheta niya is 0.0.1.0. Then, /125. Then, 125. Ito, 126. So, /25. Then, cheta niya is 0.0./25. 0.128. 0.0.128. Then, after yan, dito naman tayo sa 50. So, 50, pinakamalapit, /26. /26. Tapos, cheta ng /26 is 0.0./26, 626, dito, 0.64. 0.0.0.64. Then, dito, 2, automatic, 30. Then, 30. Then, 30. Then, dito sa cheta niya is /30.
Then, keta niya is 0.0.0.4. 0.0.0.4. Then, 0.0.0.4. And 0.0.0.4. That's it. Then, after none, kunin na natin yung network address ng 900. So, as you can see, the network address is 192.168.0. So, 192.168.0.0. Then, after natin makuha yan, dito, para makuha natin yung pangalawa, which is the, dito, pag-add lang add tayo ng 4. So, 192.168.4.0. Then, after none, mag-add na naman tayo ng 4. So, 192.168.8.0. Then, after natin mag-add ulit, then mag-add tayo dito, 2. So, bali, 192.168.10.0. Then, after natin mag-add, kukunin na natin dito. So, 11. Then, 192.168.11.0. Then, after natin mag-add dito, kukunin naman natin tong 128. So, 192.168.11. 11 na siya. At tapos, kukunin natin yung 128. So, 128. Then, after natin makuha yung 128, dito naman, mag-add tayo ng 64 sa 128. So, 192.168.11.128 plus 64, so 92. 192. Then, after natin mag-add, so, mag-add tayo ng plus 4 ulit. 192 plus 4, 196. So, 192.168.11.196. Then, after none, mag-add tayo ulit ng 4. So, 192.168.11.200. So, yan. Nakuha na natin lahat ng network address. So, first, gagawin na natin dito is dito sa first usable IP address. So, kunin natin to. So, ang ganito. So, you want to see first usable IP address. So, 192.168.0.1. So, 1. Then, 168.168.0 ay hindi .4.1. So yan, then 192.168.8.1. Copy lang natin to, tapos yung 0 palitan natin ng 1. Then 192.168.10.1. Then 192.168.11.1. Then dito 192. Parang dito sa first usable IP address, mag-add lang tayo ng 1. So 192.168.11.129. So as you can see, 128 dito naging 129 na. So nag-add lang tayo ng isa. So 192.168.11.193. Then after natin yan, so 192.168.11.197. 197 kasi 196 dito. So
Then 192.168.11.201. Yan. So, nakuha na natin lahat ng first usable IP address. Then, susunod naman natin dito is broadcast address. So, dito, magmo-minus tayo dito. So, dito as you can see, 4 to. So, magiging 3. So, yan. So, 4 dito 4. Kaya magiging 3. So, 192.168.3.255. Then, after none, ganun ulit dito. So, 192.168.3.254. Yan. Then, dito naman, as you can see, nandito 8. So, magma-minus tayo ng isa. So, sabihin natin 192.168.7. So, 192.168.168.7.255. Then, after none, dito, 192.168.7.254. Then, after none, 7 na siya. So, dito, 10 to. So, ma-minus tayo. So, 9. So, 192.168.9.255. Saan nakuha yung 9? Dito po. Nag-minus tayo dito. Bawat minus tayo dito. Kaya 3, 4. Kasi 4 dito. Kaya nag-minus tayo ng isa. Kaya na 3. Then, dito 7. Kaya naging 7 yun. Kasi nag-minus tayo dito sa 8. Then, sa 10, nag-minus tayo ng isa. So, kaya naging 9. So, dito, 192.168.9.254. Then, ito, 11. So, mag-minus tayo ng isa. So, magiging 10. 192.168.10.255. Then, 192.168.10.254. Then, dito naman, so, as you can see dito sa kwan, mag-minus tayo dito. So, 128. So, sabihin na lang natin 192.168.11. Then, minus tayo ng isa. So, 127. So, yan. Then, 192.168.11.254. Kasi, ay, hindi na siya 254 pala. 126. Kasi 127 yun, 126 na. So, yan. Nag-minus tayo dito. Then, ganun lang din yung gawin natin dito. Minus tayo ng isa. So, sabihin natin 191. So, 192.168.11.191. Kasi 191 kasi 192 to. Mag-minus tayo ng isa. So, 192.168.11.190. So, nag-minus ulit tayo dito ng isa.
Then, after nun, dito na tayo. So, 196. So, 195. So, 192.168.11.195. Then, dito, 192.168.11.194. Nag-minus ulit tayo. Dito natin kinuha yun. Minus natin. Yan. So, dito naman, sa susunod is 200. So, ma-minus tayo ng isa. So, sabihin natin 192.168.11.199. Then, dito, 192.168.11.198. Okay? Then, dito, as you can see, susunod dito is siguro 4. Sabihin na lang natin 4. Then, so, 4, 192.168. Sabihin natin, yan, 192.168. 4 yung susunod dito. Kasi, yan, 4. So, sabihin na lang natin na 4, then 192.168.11.203. Then, dito is 192.168.11.202. Yan. So, you can see, nakuha na lahat natin yung BLSM subnetting table. So, dito, ang summary nito is, kukunin muna natin itong lahat, itong network address, number of hosts, kukunin muna lahat natin, then, after natin makuha, tingnan natin sa subnet mask, subnet table, then, makikita natin kung ilan yung number of hosts. So, sabihin natin yan. So, makukuha mo na yung CDAR at CHETA. Then, after mo nakuha itong CDAR at CHETA, so, start natin dito sa network address na nakalagay. So, 192.168.0.0. Then, after nun, kung gusto mo nang kunin yung pangalawa, which is, pangalawa, dito, mag-add ka lang dito ng 4, kaya nakuha dito yung 4. Then, after nun, sa pangalawa ulit, mag-add ka ulit dito ng 4 para makuha yung 8. Then, mag-add ka ulit ng yung 8 plus 2 para makuha yung 10. 10 plus 11, plus 1, so, magiging 11. So, dito na is, kung nasa uli na yung 128, so, automatic, replace the 128 dito sa pinakauli. Then, mag-add tayo ng 64 para makuha yung 192. Then, 192 plus 4, kaya 196. Then, 196 plus 4, kaya 200. So, that's it. Then, dito, sa first usable IP address, so, automatic, 1, 1, 1, 1, 1. Then, dito, mag-add tayo kasi ng 1. Kaya nag-add tayo ng 1 kasi 129. So, tapos dito, 193, tapos 197, tapos 201. Then, after natin makuha yan, dito naman tayo, after natin makuha dito sa first usable IP address. So, dito tayo sa broadcast address. So, dito, magmaminus tayo ng isa. So, dito, i-minus natin dito. So, sabihin natin 4, kaya 3. Then, dito, 7, kaya 8. 8 dito, magmaminus tayo ng isa, so, magiging 7. 10, magmaminus tayo ng isa, so, magiging 9. Then, 11, magmaminus tayo ng isa, kaya naging 10. Then, dito, 128, magmaminus tayo ng isa, kaya naging 127. Then, dito, kaya 192, nag-minus tayo ng isa, so 191. Then, 196, magmaminus tayo ng isa, so naging 195. Then, 200, mag-minus tayo ng isa, kaya maging 199. Then, dito, 192.168.11.199.
11.204. So, mag-add tayo ng 4 dito. So, sabihin 4. Then, kaya nagkuha yung 204 dito. Kaya mag-minus tayo ng isa. So, magiging 203. Then, ganun lang din dito. Magma-minus tayo na sa isa sa huli. Tapos, lahat ng huli, magma-minus tayo ng isa. So, as you can see, 255. So, naging 254. 254, 254, 254, 254, 255. Then, ito, 126. Kaya, 127. Nag-minus tayo dito ng isa. So, 191, 190. Then, 195, 194, 199, 198, 203, 202. Then, as you can see, okay na yan. Then, dito naman tayo sa addressing scheme. So, interface FA0/0. Then, lagay muna natin FA0/1. Then, FA0/ hindi FA, SE0/0 then SE/0/0/1 then FA0/0 then FA0/1 then SE0/0/0 then SE0/0/1 then router 3 is FA0/0 then FA0/1 then SE/0/1 hindi 0 then SE0/0/0 ay 1 yan. Okay, then R1 FA0/0. So R1 0/0 which is the 350. So 350 host. So check natin dito 350. Then kukunin natin dito is first usable IP address. So ito 192.168.8.1. So ilagay natin dito. Yan. Then dito sa subnet mask niya is ilan yung CDR niya is 23/23 255.255.254.0 255.255.254.0 yan /23 kasi. Then after nun dito tayo sa FA01. So dito 125, as you can see 125. So ito 192.168.11.1. So yan, lagay natin dito is ano yan, ito /25. So tignan natin sa subnet table is /25 255.255.255.258 ay 128. So 255.255.255.128. Then dito SE0 to router 2. So dito pag ganyan pataas tayo. So simula sa router 1 to router 2. So SE0/0.0.0. So ang kukunin natin dito router 1 to router 2. To kunin natin to
Yan. Itong first usable IP address ng router 1. So, ito, pupunta doon. So, 192.168.19. Tama ba? Punta doon. Tapos pupunta dito. Router 1 to router 2. So, ang kukunin natin pala natin is router 2. So, router 2, ito 197. So, yan. Yan. Then, after natin makuha yan, then, as you can see, /30. So, check natin. So, 255.255.252. So, SE. Dito, SE. Pupunta dito sa router 2. Kasi, pag SE lang, first usable IP address kukunin. Tapos pag TCA is pag first usable IP address lang din kukunin pag TCA. Pag TTA, last usable IP address. So dito, ito yung kukunin natin. So ito. Yan. Yan. Itong first. Ito. Yan. Then, yung subnet mask niya is 255.255.255.255.252. Then, SE, DCE, first usable IP address to router 3. So, kukunin natin dito is router 3. Then, DCE, first usable IP address. So, itong kukunin natin to 1. Then, ito. Yan. Then, yung subnet mask niya is 255.255.255.252. Yan. Then, dito sa router 2. Sa router 2 na tayo. So, dito na. So, pass Ethernet 0/0 is 765. So, 765 dito. First usable IP address. Ito, 192.168.4.1. Then, /22. So, /22. /22. 255.255.252. .0. 255.255.252.0. Then, dito, pass Ethernet 0 to /1. So, dito, 150. So, as you can see, 150. To. Yan. First usable IP address. So, 1. Yan. Then, dito, ito, 150/24, 255.255.255.0. Okay? 255.255.255.0. Then, after nun, dito tayo sa SE. SE 0 to 0 to 0 to pupunta sa router 1. So, SE. So, ito, SE 0/0/0. So, router 1, router 2, papunta dito sa router 1. So, ano yung nakalagay dito sa router 1? Yun yung lalagay natin. So, router 1, ito, TCE, first usable IP address. So, ito, 192.168.11.193.
Then, copy na lang natin ito. 255.255.255. Tama ba? 255. 255. Tapos, 255. Yan. Then, dito, SE 0. SE dito, papunta dito sa router 3. Then, SE 0. Kukunin natin dito sa router 3. So, ito. Yan. 2, 1. So, dito. Yan. Yan o. Dito, papunta dun sa router 3. So, yan. Ito. Then, 255.255.255.252. Then, dito sa router 3, FA0 dito sa 900 host. Then 900 host first usable IP address. So yan 192.168.0.1. Then dito anong /22 255.255.252 255.255.252.0. Yan. Then FA0 02/1. So 50 as you want see 50 ito. Kunin natin ito. So yan. Lagay natin dito. Yan. 192.168.11.129. Yan. First usable IP address. Then, subnet mask niya is 50/26/26/26 255.255.255.255.255.192. 192 ba? /26 tama 192. Okay, then after nan SE 02020 papunta sa router 2. Then ang kukunin natin dito TCA first usable IP address papunta sa router 2. So ang kukunin natin is router 2. Then yung router 2 na first usable IP address niya is 192.168.11.197. So click natin yan. Then 255.255.252. Then dito SE 02021. So kukunin natin dito is router 1. So ito yan 192.168.11.193. Then copy na lang natin tong subnet pass niya dito. Yan. Then after nan dito na tayo sa pinakababa. So sa PC0 I think walang PC0. Start tayo sa 1 2 3 4 5 6. So walang PC0. So sabihin na lang natin NA tapos NA kasi walang PC0 eh. Wala to, wala. So PC1, start tayo sa PC1. So PC1 is 765. So ito 765. So kukunin natin dito is yung network address ng 795. Ay 765, sorry.
kukunin natin tong last usable IP address ng 765. So, ito. Yan. Then, ito, copy natin to. 192.168.7.254. So, copy natin, tapos lagay natin dito. Then, ang 765/22, ang subnet mask niya is /22, 255.255.252. 255.255.252.0. Then, ang default gateway niya naman is 765. So, ang default gateway niya is kukunin natin sa first usable IP address. So, ito, yan. Ito. So, yan. Okay. Then, dito na tayo sa pangalawa. So, PC2. Ganun ulit gawin natin. So, PC2, 350, kukunin natin yung last usable IP address. Ito. So, yan. Then, copy natin to. Tapos, ito, ano yun? So, 350/23. So, /23/23/23/23. 255.255.254.0. 255.255.254. Tama. Ay, 255.255.254.0. Then, yung kukunin natin dito sa PC2 is 350. 350 ba? Tama. 350. Then, kukunin natin tong first usable IP address na ito. So, ito. Then, paste natin dito. Yan. Okay? Tama. Then, sa PC3. Sa PC3 naman. So, yung PC3 is 50 hosts. So, sorry. 50 hosts. Then, kukunin natin dito is last usable IP address ng 50. So, dito, ilagay natin dito. Yan, 50. 50, tapos 50/26/26, asan na yan? 255.255.255.192. 255.255.255.192. Then, 50, kunin natin first usable IP address as a default gateway. So, ito. Yan. Ito na yung default gateway na ito. Yan. So, as you can see, tama. Then, PC4. Where's PC4? 150. So, 150 PC4 to. Then, kunin natin yung last usable IP address. Then, lagay natin dito sa IP address. Yan. Then, PC4? Ano yung PC4? 150. So, ito. Then, kunin natin tong first usable IP address na ito. Tapos, lagay natin dito sa pinakalas. Then, ito, 150/24. So, 255.255.255.0. Then, dito sa PC5, 125. Ito, 125. Yan. Then, kukunin natin yung last usable IP address. Then, lagay natin dito. Dito sa IP address. Last usable IP address. Then, dito sa subnet mask niya is 125 pala. 125. Ito yung kukunin natin is 192.168.11.1. Then, ang subnet mask niya is 125.
125 slash 25. So, ano yung slash 25? 255.255.255.255.255 slash 25 128 pala. Dot 128. Yan. Then, after natin makuha dito na, so, sa PC6 na tayo. So, PC6, 900 to. So, kunin natin to. Okay. Lagay natin dito sa baba. Yan. Then, ito, subnet mask ay 900. So, kunin natin yung first use of IP address ng 900. So, ito. And, itong subnet mask niya is slash 22. Slash 22, 255.255.252. Tama ba? Tama. 255.255.252.252.0. So, yan sir, kung paano makuha yung table ng BLSM table, subnet table, then addressing scheme ng data. So, you can see, that's it. So, I'm Marc-Christian Lawrence Basco from BSIT3A. This is the second course output, which is subnetting of a table and addressing scheme. So, bye-bye.